Ang aso sa bahay ay biglang nagdala ng isang hindi kilalang kutita, pakikinig sa mahinang sigaw. Si ate ay gumamit ng pagkain upang akitin siya. Talagang nahulog sa bitag ang aso. Buti na lang at ang maliit na hayop ay buhay pa. Kaya't nilagyan ng tubig upang linisin ang laway ng aso. Pagkatapos ay pinunasan gamit ang tuwalya at maingat na pinag-aralan. Tumingin sa mga malalaking mata na parang Kazlen. Ang cute na anyo ay nagpapatunaw sa puso ni ate. Upang ituwid ang pinsalang dulot ng aso sa kanya, si ate ay nagbigay sa kanya ng kaunting pagkain. Matapos siyang makakain at makainom, nais ni ate na mapalapit sa kanya. Ngunit ang takot na anyo ay hindi siya makapag-extend ng kamay. Nang dumating ang gabi, ang nilalang na ito ay naglabas ng tunog ng sanggol. Natakot si ate at muntik na niyang iwanan siya. Mas masahol pa, siya ay nakabitin sa usok na aparato at hindi bumaba. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Matapos ang buong gabi ng paggalugad, bigla siyang tumingin sa carpet. Ang kanyang mapanlinlang na anyo ay nagdulot ng tawa at luha. Ang orihinal na balak na iwanan siya ay biglang nawala. Sa kawalang magawa, si ate ay muling nagpasya na mapalapit sa kanya. Matapos ang ilang panahon ng pagsasama, ang nilalang na ito ay tila itinuturing si ate bilang kanyang ina. Araw-araw ay tinatangkilik ang masahe na dala ng amo. Ang mga mata ay puno ng kumpirmasyon para sa paring ito, kahit na hindi alam kung anong hayop ito. Pero ang kanilang relasyon ay mabilis na umiinit, basta't marinig ang sigaw ng amo. Ang maliit na nilalang ay agad na tumalon at tumakbo papunta roon, kahit na nagtatrabaho ang amo. Ang maliit na nilalang ay lalabas mula sa manggas upang pasayahin ang amo. Sa araw na ito, si ate ay lalabas upang may gawin. Ang matalinong maliit na nilalang ay agad na tumalon sa harapan. Pagkatapos ay tumingin sa paligid upang makuha ang atensyon ng amo. Alam niya na tiyak na isasama siya ng amo. Sa buong daan, ang kanyang mga kakaibang kilos ay naging tampok. Lahat ay nasiyahan sa kanyang pagganap. Sa paglipas ng panahon, ang nilalang na ito ay may kakayahang tumalon na nakakatakot na malakas. Ang maliit na nilalang ay tumalon ng mataas, kahit na siya ay makatalon ng 1 o 2 metro ang taas. Unti-unti, si ate ay nakaramdam na siya ay nag-iisa. Araw-araw, bukod sa pagtalon, wala na siyang ibang libangan. Kaya't gumastos siya ng malaki para bumili ng isang limitadong edisyon na manika para sa kanya. Sa unang pagkikita, ang maliit na nilalang ay labis na natuwa. Siya ay hindi umalis sa tabi niya ng matagal. Pagkatapos ay bumili siya ng maraming damit para sa kanya. Ang ganitong ka-cute na anyo ay dapat na maayos na nakadamit. Tuwing dinadala siya sa labas, siya ang pinakamatingkad na tanawin sa lahat. Ngayon, ang maliit na nilalang ay talagang nasisiyahan sa kanyang buhay. Palaging nakatitig sa kanyang amo gamit ang mga malalaking mata. Hanggang isang beses, kumakain ng maliit na nilalang. Ibinigay ni ate ang mikropono sa kanyang tabi. Mula sa sandaling ito, nagbago ang kanyang kapalaran. Maraming netizens ang naghihintay hanggang madaling araw-araw-araw para lamang marinig ang tunog ng pagkain ng maliit na nilalang. Sa loob lamang ng isang buwan, nakakuha siya ng daan-daang libong tagahanga. Naging tunay na sikat na internet personality sa bibig ng lahat. Sa bawat fan meeting, maraming cute na nilalang ang nagtitipon-tipon. Ang kanilang mga anyo ay isa-isang mas maganda. Bilang isang internet celebrity, agad niyang pinili ang isa na medyo malaki. At ang kanilang relasyon ay lalong naging malapit. Hindi nagtagal matapos umuwi, nanganak siya ng 2 anak. Si ate ay masigasig na gumanap bilang isang yaya. Talaga palang napaka-cute nila mula pagkabata. Hindi nagtagal matapos ipanganak, nagkaroon sila ng mga malalaking mata. Simula nang maging ina, ang maliit na nilalang ay bihirang maging mukbang host na. Nagsisilbi siya sa 2 mahal na anak 24 na oras. Gayunpaman, nakakagulat. Palaging gustong dalhin ng maliit na nilalang ang mga bata habang tumatalon. Tuwing nakikita ito ni ate, siya ay natatakot. Natatakot na baka hindi sinasadya ay mahulog. Sa isang iglap, ang mga maliit na nilalang ay naging katulad ng kanilang ina. Ang magkapatid na pilyo ay ginawang parke ng libangan ang lugar na ito. Isang hindi sinasadyang magandang gawa. Si ate ay hindi inaasahang nakakuha ng 3 cute na nilalang. Ngunit hindi pa rin niya naintindihan, ano ba talagang kakaibang hayop ang nilalang na ito. Naging